Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkapanalo ng Cleveland Cavaliers laban sa Toronto Raptors at ang balitang pinaka-advantage ngayon ng Lakers kontra sa OKC Thunder. Successful nga po na naipanalo ng Cleveland Cavaliers ang kanilang Game 7 laban sa Toronto Raptors sa score na 114-102. Kaya sila nga pong aabante sa second round ng playoffs kung saan kakalabanin nga po nila dito ang number 1 seed na Detroit Pistons. Pero bago pa man nga po nila makuha ang panalo, ay medyo nagdelikado muna nga po ang kanilang kalagayan dito matapos silang malamangan ng maaga sa first half ng laban. Yes, muntikan pa nga po silang mapahiya sa harap mismo ng kanilang crowd sa muntikang paglamya ng kanilang galaw dito. Dahil nga po dyan ay nagkaroon nga po ng counting sagutan at inidan sa loob ng court ang kanilang mga player na sina James Harden at Dennis Schroeder. Sila pa nga po sana ang magiging rason para maputol ang kanilang pagiging dominante laban sa Toronto Raptors. Kung inyo nga po matatandaan, hindi pa nga po natatalo ang Cavs sa history ng playoffs sa tuwing kalaban nilang Raptors. Kaya noong nalamangan nga po sila ng Toronto Raptors sa first half ay sigurado nga po na malaki na ang pressure sa lahat ng kanilang mga players. Buti na lang at nakabawi rin naman nga po sila pagdating ng second half matapos nga po nila ditong tambakan na ang Toronto Raptors. Sa ibang balita naman, katulad nga po ng napag-usapan natin, marami pa nga po ang mga analyst ang naniniwala na posible nga po na masweep o mawalis ng OKC Thunder ang Lakers sa kanilang magiging bakbakan. Pero sa kabila nga po ng pagiging dihado ng Lakers, ay may pagkakataon para naman nga po ang kanilang team na ma-upset ang OKC Thunder, lalong-lalo na sa kanilang Game 1. Ilang araw nga po bago mag-umpisa ang kanilang unang laro, ay inanunsyo na nga po na malaki nga po ang posibilidad na hindi makapaglaro sa OKC Thunder ang kanilang second option na si Jalen Williams na nagre-recover para naman mula sa natamo niyang grade 1 hamstring injury. Sa madaling salita, since nga po kulang ang lineup ng OKC Thunder sa kanilang Game 1 ay maituturing pa rin nga po silang beatable na isang magandang balita para sa Los Angeles Lakers. Hindi pa rin nga po 100% ang lakas ngayon ng OKC Thunder na siyang dapat samantalahin ng kanilang kupunan.